So ayan mga pre, magandang gabi po sa lahat at tayo po ay magbibigay po ng panibagong reaksyon dito po sa videong ito, no? Kasi ayun po dito, DSWD. Ayan may babala at paalala sa mga vlogger na ang content ay pag-rescue sa mga bata, matatanda at homeless. So may babala daw. Mhm. Eto po yung ating bibigyan ng pansin ngayon kasi si Daddy Frankie po na-mention po sa balitang ito. Okay? Na-mention po si Daddy Frankie sa balitang ito. Hmm. Ano, babala. Okay, sige, sige, tingnan natin kung tama bang DSW dito, no? O baka may tama, no? Oo, hindi naman pwede kasi yung puro na lang tama ang DSWD. Hindi po pwede yun. Sa mata ni Ballpoint man, hindi pwede. Okay? Kasi marami pong butas ang DSWD kung sisilipin talaga natin, ano. Pero yun na nga, bago tayo magtuloy-tuloy sa short reaction po natin ngayon, ayan, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads po natin. Ayan, may TikTok po tayo dyan, may Facebook, kompleto po yan. Kompleto Ricardos po yan, mga pre. Okay? Oo, at yun na nga, no? Simulan po natin dito, no? Panoorin po natin yung video at isa-isahin po natin. I-analyze po natin ito, mga pre. Ayan. Tuloy po natin. Ayun nga pala kanina. No, pasensya na po pala kasi ano pala, house blessings pala kanina ng ano ni Luis. Bahay ni Luis. Okay? Eh, hindi po ako nakapunta. Okay? Hindi po ako napunta kasi una-una puyat po ako tapos alam mo yung may ubo po ako. Alam niyo naman ilang araw na 'to hindi hindi kahit anong gamot yung ininom ko hindi pa rin mawala-wala mga pre kaya nakakahiya naman 'no. Makipaghalubilo tayo dun ng ano, may ano tayo nararamdaman. So, ayoko po ng gano'n, 'di ba? So, nakakahiya naman. Kaya ako na po yung nag-ano 'no, although invited naman po tayo do'n pero hindi ko talaga ano, hindi ko talaga kaya. Lalo na't makulimlim pa, eh, mahirap, 'di ba? Eh, ano kasi 'to, tagal na kasing puro tag-init tapos biglang 'di ba, gano'n gano'n yung panahon natin, mainit and then, pansin ko sa mga ubo ngayon, noong tag-init ano, pansin ko ang tagal mawala, 'di ba? So, hindi po tayo nakapunta do'n. Pero congratulations po kay, sa mga tinutulungan po ni Sir Tekram, lalong-lalo na po kay Luis, ayan. Kasi house blessings po 'no. So, ito na po 'no, tuloy po natin itong, balitang ito. Nagbabala po kasi ang DSWD laban po sa ilang content creators na umano'y nagsasagawa ng rescue operations, pagkupkup at pagkuha ng mga videos ng mga homeless o beneficiaries ng walang permit at tamang koordinasyon sa gobyerno. Walang permit at tamang koordinasyon sa gobyerno, 'di ba? Ano po ba itong gobyerno ng, ano po ba itong DSWD? Kailangan po tulog po ba kayo? Parang, ang dating dito parang nakakita tayo ng homeless, kakalabitin natin DSWD, "Hoy, gising na, gising. May kailangan tulungan dito." 'Di ba? Koordinasyon. Naintindihan natin yung batas pero kasi ano, tama, dapat lang talaga may permit, 'di ba? Pero kasi ang DSWD, kahit may mga homeless pa po diyan, 'di man po sila gumagalaw. May tamang budget naman po diyan, 'di ba? Dapat mga DSWD po yung magre-rescue sa mga lalong-lalo na yung binlog po ni Daddy Frankie na ginagahasa, babaeng ginagahasa. Pinagsamantalahan kasi sa kalye nakatira, pinagsamantala ng mga adik. Ang DSWD po ba may aksyon? Meron po bang ginawang hakbang? 'Di ba wala po?
tahimik po ang DSWD. Oo. Tapos ngayon, 'pag nag-viral kay Daddy Frankie, kunyari matulungin ng DSWD, ngik-ngik niyo, ngik-ngik niyo DSWD. Ha? Pulutin niyo yung hindi nag-viral. Oh, yung nag-viral, ay naku, huwag niyo nang pakialaman 'yan, 'di ba? Gagalaw lang kayo 'pag, nag-viral na yung tinutulungan. Si Bandam na lang at yung mga kasamahan ni Bandam na mga tinutulungan po ni Daddy Frankie. Dinala ngayon ng DSWD, ang kapal ng mukha. Dinala ng DSWD, pagdating dun sa shelter ng DSWD, si Bandam nandun. Aba, alam niyo yung nangyari. Si Bandam po yung naglalaba ng mga damit ng kanyang mga kasama. Which is dapat hindi ginagawa ni Bandam yun. Dapat hindi nyo inuutos DSWD. Ha? Hindi nyo inuutos yan kay Bandam. Diba? Bakit nyo ginaganon si Bandam? Inuutusan nyo, pinapaglaban nyo. Asan yung budget? Putang ina yung mga opisyalis kayo dyan. Ha? Tarantado kayo. Beneficiaries yan ni Daddy Frankie. Si Bandam, eto. Yung iba pang tinutulungan na kinuha ng DSWD. Ngayon, ang pinaglabas si Bandam. Ang kakapal na mukha nyo. Ha? Hindi na kayo nahiya. Ang walang hiya talaga itong mga... sorry pero hindi naman po talaga yung para sa akin, hindi po talaga DSWD yung may problema dito. May batas po tayo. Alam nyo sino yung problema dito? Yung mga nagtatrabaho po sa DSWD. Hindi po lahat. May pailan-ilan po dyan. Katulad na lang yan, si Bandam, pinaglaba. May pondo naman po yung DSWD, di ba? Bakit hindi kumuha? Wala ba kayong tagalaba dyan? Di ba? Wala ba kayong tagalaba? May pondo yan eh. May budget. Tapos ginaganyan nyo. Di ba? Kaya nyo pala kinuha si Bandam para gawing katulong. Ayan, nilayasan kayo. Diba? Ayan yung napala ninyo, nilayasan kayo, mga hindot kayo mga nagtatrabaho dyan sa, yung mga, hindi ginagampanan yung trabaho nyo, kayo, mga hindot kayo. Explain ko lang sa inyo. May batas po talaga tayo na kailangan may permit at nasa Pilipinas yan. Nasa Pilipinas tayo, kailangan natin sumunod doon. Gets natin yun. Ang problema, yung nandyan po, nagtatrabaho sa DSWD, na siya mismo, walang pakialam, lumalabag din sa batas. Dahil, ako leader ako. Ako yung head ng DSWD. Nagtatrabaho ako sa DSWD. So, ako yung masusunod dito. May nakita kong homeless, huyo ka sa akin. Yung budget, dito lang yan. Nung nasilip, viral si Daddy Frankie. Punta natin para makakuha tayo ng pundo ulit. Ang tibay ng mukha. Diba? Ang tibay-tibay ng pagmumukha nyo. Yan si Bandam, pinaglaba. Hindi po tama yan. Mali po yan. Diba? Nagtitipid kayo? Mga putang ina nyo. Ha? Ewan ko, saan ba dinala si Bandam? Sa main ba o saan? Hindi yata sa main, diba? Sa main ba? Ay, comment nga po kung saan ba dinala si Bandam. Hindi ako papayag na maglalabahin nyo yung tao. Hindi katanggap-tanggap yan. Ayon po sa DSWD, kailangan tiyakin na hindi naabuso o nagagamit lamang sa content ang mga mahihirap kapalit ng views, likes at viral videos sa social media. Tiningnan nyo rin ba? May punto naman ng DSWD, pero tiningnan nyo rin ba yung mga beneficiaries na kung ano sila noon at ano ngayon? I-consider nyo rin sana yun,
Kasi pagdating sa views, content, normal lang yan. Nasa makabagong ano na tayo, mundo. 'Di ba? Na meron talagang ganun. Uso na yung vlogging. Pero maraming natutulungan sa vlogging. Noon, nasa kalsada, wala sa pag-iisip. Ngayon, okay na. Makakausap mo na ng maayos. Yun po dapat yung i-consider po ng DSWD. Pero, kung ginagamit talaga yung may hirap para lang sa mga content, 'di ba? Na wala namang pagbabago doon sa tinutulungan nila, yun po yung dapat aksyonan ng DSWD. Kasi ang pangit naman na, puta ka, binibidyo-video mo 'tong wala sa kaisipan tapos after 3 months gano'n pa rin siya, 'di ba? Gano'n pa rin, walang pagbabago, walang pag-unlad ng buhay, 'di man lang gumaling. Ayan po yung tinatawag na poverty porn. Hmm, 'yan po, kasi ginagamit mo sila, ikaw lang nakikinabang, tapos sila hindi, mahirap pa rin sila. Although hindi mo naman kailangan silang payamanin kasi tulong nga, 'di ba? Ay, pagalingin mo na lang, 'di ba? Bigyan mo ng kaunting hanapbuhay, yung puwede na yun. Eh, kung walang paggaling, tingnan mo yung si Kuya JR, binlog ni Ka-Business. Pabalik-balik si Ka-Business dun, pinagkakitaan si JR, oh, 'di ba? Pinagkakitaan si JR ni Ka-Business. Pabalik-balik si Ka-Business dun, binablog niya. Umunlad po ba si JR? Wala po. Pero kumita po si Ka-Business dun. Tama? Yun yung dapat tutukan ng DSWD. Ay dapat sana noon, kinwestiyon na yan si Ka-Business. Mabiral man yung kay Ka-Business o hindi, dapat kinwestiyon. Oy, teka lang Ka-Business. Eh ano ba itong, ano ito? Itong, tinutulungan mo na si Kuya JR. Noon hanggang ngayon. Oh, noon hanggang ngayon, walang pag-unlad. 'Di ba? Huwag mo sanang video-video lang, pinagamot mo sana. Kung talagang nasa puso mo yung pagtulong. 'Di ba? Yun dapat yun. Ano ba yung tawag ni Ka-Business doon? Si Bongto? Bongto? Pero ang pangalan daw JR, 'di ba? Ay, ewan ko kung yun yung totoong pangalan o baka palayaw lang. Oh, 'di ba? So dapat gano'n. Chine-check ng DSWD. 'Di ba? Kung pinagkakakitaan mo talaga yung tao, normal naman yun. Pero tinutulong din naman pabalik. Tingnan mo yung expenses ni Daddy Frankie araw-araw, ang laki po. Gasolina, pagkain, 'di ba? Yung mga tinutulong pa. Estimate ko nga araw-araw nasa pinakamababa po, nasa 40 to 50,000 araw-araw. Kasi hindi lang naman po isa yung tinutulungan ni Daddy Frankie. Okay? Estimate ko lang yan. Kasama na po lahat. Pagkain, tinutulong, ang gas nila. Estimate ko lang yan. Pinakamababa yan. 'Di ba? So, yun. Dapat, sinilip ni DSWD si, ano noon, si Ka-Business. Uy, Ka-Business, ano to? Bakit binibidyo mo lang to? Nakailang video ka na dito kay JR. Ay, dapat tinulungan mo na to. Hindi ang pangit naman na ibibidyo mo lang tapos pagkain lang ibibigay mo. 'Di ba? Tas yung kinita mo 10,000, 5,000, 3,000, paldo. Wala dun yung dapat tinitingnan sa isang vlogger na, "Oh, teka, itong si Ka-Business ba may intention ba talagang tumulong o ibibidyo-video lang 'to?" Ay dapat sinisilip yun. Pero wala, Sino pa yung nakatulong? Si Daddy Frankie, 'di ba? Git pa po ng ahensya, dapat ring protektahan ang dignidad at privacy ng mga taong tinutulungan. Protektahan ang dignidad at privacy. Ang nawawala po ba sa sarili, may privacy po ba yan tapos pakalat-kalat na lang sa daan? Siyempre meron, dapat. At number one concern diyan, DSWD. Pakalat-kalat na lang,
Nare-rescue dapat nire-rescue nyo. Pero nasaan? Nasaan kayo? Wala. Intindi ko naman yun po yung DSWD, nage-gets ko po. Ang may kapalpakan lang talaga dito, yung mga nagtatrabaho sa DSWD. May mga nagpapalamig lang at pinapalamigan yung kanilang mga itlog sa loob ng opisina. Yung kanilang mga sarili, no? Papalamig sila doon. Imbis na rescue ko 'to, ay tangina opisina na lang muna ako. Hmm, 'di ba? lalo na ang mga bata, senior citizen at mga vulnerable individuals. Pero paglilinaw po ng ahensya, hindi po sila tutol sa mga pagtulong ng mga pribadong individual. Hmm, Dahil dito hati ngayon ang opinyon ng mga hindi tutol. Bakit hinaharangan niyo si Daddy Frankie? Hindi pala kayo tutol. Hindi tutol pero kinuha niyo yung beneficiaries imbis naggagamot pa, kinuha niyo. Paano na 'yun? Ha? Ang gulo. netizens, may ilan ang nagsasabing mas okay na raw ang tumutulong kahit content creator kaysa wala umanong ginagawa ang iba. Tama naman, may punto din 'yun. Nakakadismaya rin daw ang ganitong pahayag ng DSWD na imbes na matuwa at magpasalamat ay tila baga parang lumalabas na mali pa ang pagtulong sa kapwa. Hindi, sa tingin ko hindi mali yung pagtulong sa kapwa. Minsan, ang content creator nasisilip kasi walang permit, 'di ba? Walang permit. So, yun po yung mali, 'di ba? Ang mali naman ng DSWD, hindi nila wala silang ano ba, 'di nila iniimbestigahan kung, "Teka, ano ba 'tong pulubi na 'to, ginamit lang ba o totoo kaya yung pagtulong?" Kasi kung ramdam niyo naman na totoo yung pagtulong, makipagtulungan na lang kayo sa vlogger, 'di ba? "O Daddy Frankie, tutal nakita ko na maganda yung inyong ginagawa, makikipagtulungan na lang po ang DSWD sa iyo." Ayan, 'di ba? Kasi ramdam naman namin, nakikita namin na okey naman ginagawa mo. Dapat gano'n ano? Pero kung pansin naman ng DSWD na may kapalpakan talaga, ay ginagamit lang yung mahihirap, ay dapat nga tadtarin ng kaso, eh. Marami diyan na manggagamit. Karamihan daw kasi sa mga natutulungan ay yung mga tunay na nangangailangan at hindi nakikita at napupuntahan ng gobyerno dahil kung hindi pa umano nag-viral ay hindi pa kikilos ang pamahalaan para maabutan ng karampatang tulong. Tama, kung walang viral, ay ikaw pakalat-kalat ka lang sa kanto, hindi ka viral, dadaanan ka ng mga ng DSWD, uyo ka sa kanila. Pakalat-kalat ka lang, nanlilimos ka, uyo ka sa kanila. Hindi gumagalaw yung mga yan. Pero may mga netizens ding naniniwalang hindi dapat gawing content ang paghihirap ng tao at mas mainam pa rin umano kung maayos at legal ang proseso ng pagtulong. Eh, paano ngayon? Yung paghihirap ko, halimbawa ako naghihirap ako. Oh, may sakit itong kaibigan ko ng malalang malala. Eh, hirap-hirap. Magkasama kami sa isang bahay. Eh, hirap na hirap ako sa buhay. Pinost ko ngayon yung sarili namin dalawa, nanghihingi kami ng tulong para may pagamot itong kaibigan ko. Or yung sarili ko na lang, may pagamot. Oh, nanghihingi ako. Hingi ako ng tulong. Basta hindi scam ha, basta totoong hingi ng tulong ha. Oh, eh, ano yun? Mali ko ba yun? Eh, kinukontent ko yung sarili ko eh. Oh. Ay, hindi, para sa akin, walang mali doon ha. Oh. Palpak talaga. Nagugat ang usapin matapos maglabas ng pahayag ang DSWD kaugnay sa content creator na si Daddy Frankie o Frankie Bugarin kung saan pinuna ng ahensya ang umano'y unauthorized rescue operation, unlicensed shelter. Unauthorized rescue operation.
Pero pansin ko nung ni-rescue po ni Daddy Frankie, si JR, nakipagtulungan po si Daddy Frankie sa barangay. 'Di ba? Dumaan po muna si Daddy Frankie sa barangay bago makuha si JR. Ayun, kinaklaro ko lang yan, At pagpo-post ng videos ng mga vulnerable individuals sa social media. Dahil po dito muling nabuhay ang diskusyon online kung hanggang saan ang hangganan ng pagtulong at content creation, lalo na kung sangkot ang mga homeless, bata at mahirap na individual. Nananawagan naman ang DSWD sa mga vloggers at influencers na tiyaking legal, may tamang koordinasyon at may paggalang sa dignidad at privacy ng mga taong kanilang tinutulungan. Tama naman yung sabi ng iba, kung hindi pa nag-viral, hindi pa na KMGS, hindi pa maabot, hindi pa mapapansin ng ating pong pamahalaan. Ganun ba yun? 'Di ba? So, tama naman. Kung walang viral, walang rescue. Ignore, huyo ka sa DSWD. Ganun lang po yun. Kayo mga pre, no? Ano po yung inyong opinion, reaction dito sa ating topic ngayon? Comment down below para naman po mabasa natin yung inyong kanya-kanyang reaksyon at opinion. Yan. So, maraming salamat po sa pagsama sa ating video ngayon. Magkita-kita po tayo sa susunod video. Ingat po kayo lahat at magandang gabi, bayan. Ay, hindi pala ako si Noli Di Castro. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang buhay ay with the way. Hindi, mali. Mag-subscribe na pala kayo. At i-follow nyo na yung ating Facebook page. Yan. So, ingat po. Magandang araw po sa inyo lahat.